Buksan na ang mga pangunahing balitang connected. Philippine Coast Guard nakipagtulungan sa Visa nakatapos ang continuous reports of harassment. Edgar Ares, tinutukan ang anomalya sa Mongolia. Chinese Embassy spokesperson Guo Wei pumalma sa X. Magandang araw, Pilipinas! Mula rito sa lalawigan ng Aurora, naimbang na aldaw, Connectizens. Tara na, halina't kumonekta mula rito sa the land of the golden sunrise. Ako si Nash Eulalia, magbabalita ng tapat at totoo. At ako naman, si Eunice Valenzuela, konektado sa pulso ng sambayan ng Pilipino. Dito lamang sa Campus Connect. Nakipagtulungan ang Philippine Coast Guard sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources upang masiguro ang kaligtasan ng mga Pilipino sa Baho de Masinloc. Ito'y matapos ang continuous reports of harassment tulad ng paggamit ng sirens, pag-launch ng inflatable pools, at pagbabawal mula sa pangingisda. Samantala, tinutukan ni Edgar Erice ang anomalya sa Anti-Dynasty Bill. Konektado sa balitang yan, si Ralph Gutierrez. Ralph? The political dynasty are seen as a benefit for their owner. Tinutukan ni Edgar Ellis ang magpapanukalan ng Anti-Dynasty Bill at tinustyo kung bakit kailangan pamamanukala ang ganitong batas kung ang prinsipyo ng mga Kongreso ay pabayaan kung sino-sino ang iboto. Vote wisely. Sa panahon natin ngayon, matuto tayong bumoto ng tama upang demokrasiya ay matulungan. Maraming salamat, Ralph. Misleading the public, yan ang sinabi ni Chinese Embassy spokesperson Guo Wei sa mga isiniwala ni Jay Tariela. Pumalma si Wei sa mga Twitter post ni Daniela sa pag-awal ni Wei nagpapahina ang bato sa relasyon ng China at Pilipinas. Ayon naman kay Daniela, ang Transparency Initiative ay hindi lang sa kanya. Ito ay estratehiya ng bansa sa mga aksyon ng China. Susunod, magpapatupad ng Bayban is susunod. At Marcoleta ang nagbigay pahayag tungkol sa Kalayaan Islands. Manatiling connected sa pagbabalik ng Campus Connect. Sa dami ng gusto ng artificial intelligence, mahalaga ang magmatya kung ano ang pinagkamalang mo. Paano nga ba nagiging posible ang face to face? Una, ang voice clone, training ng AI models sa paggaya ng lahat ng aspeto sa boses. Pangalawa, conversion ng magamit ng text-to-speech engines kung saan nare-record ang boses. Ang police na ang mimikri ng magamit ng songwriting at lyrical needs ng hero ng artist. Voice cloning, conversion at mimicry. Tandaan, hindi lang ng artist ang arkabyado, kundi pati ng machine ang nataya nito. At nagbabalik ang Campus Connect. Tinatarget ng DOH na maipatupad ang total na pagbabawal ng vapes. Konektado sa balitang yan live, Celte Rivera. Isinusulong na Department of Health ang total vapo e-cigarette ban upang maprotektahan ang mga kabataan dulot ng nakababahalang datos. Ayon sa DOH, 14.1% ay regular na gumagamit ng vape at 94.6% ay nasubukan na ito. Ito ang ng pagkabahala sa agarang access sa online shops gaya ng TikTok na nagbibenta ng vapes na abot kamay ng mga 70 years old pababa. Iba pa naman, para sa akin, mas better para makakatulong tayo na maiwasan natin yung pagkalat o pagkakaroon ng mga sakit.
Althea, paano naman ba planong ipalaganap o i-implement ng DepEd ito sa schools? Yes, Nash, inaasahan na mas higpit pa ang mga LGU sa pagbabawal sa pagbebenta ng vapes, lalo na 100 meters mula sa mga paaralan. Nash? Maraming salamat, Althea. Tinanggihan ni Secretary Rodante Marcoleta ang nasabing pang-angkin at pagdiskubre ni na Cornel Cloma at kanyang asawa sa Kalayaang Group of Islands noong March 17. Dagdag pa rito, sinambit rin ni Secretary Marcoleta kay Coronel Cloma na ito ay hindi maaaring angkinin at marami na ang mga nakadiskubre nito. Kaya naman, tinanong namin ang mga netizens kung ano ang say nila. Ina Alfonso, konektado sa pulso ng sambayan ng Pilipino. At iyan ang mga balitang konektado sa pulso ng sambayanang Pilipino. Sa paglipas ng buwan ng Marso, ating pinararangalan ang lakas ng kababaihang humuhubog sa kasaysayan. Dahil ang pagkilala sa kababaihan ay pagkilala rin sa kaunlaran ng bayan. Hashtag Abante Babae. Ito ang Campus Connect.